Sa tapat ng malaking gate ng aming mansyon sa Forbes Park, nanginginig ang aking kamay. Imbes na mainit na yakap ni Teresita ang sumalubong sa akin, isang puting sobre ang nahanap ko sa mailbox, 4 na araw na itong nakatambak doon. Isang babala mula sa ospital na nagsasabing ang asawa ko ay nag-aagaw buhay na pala. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nagtanong sa mga katulong. Agad kong kinuha ang susi ng aking sasakyan at lumingon sa bahay nang may matinding hinala. Pinili kong manahimik muna. Habang mabilis na nagmamaneho patungo sa ospital, bit-bit ang galit laban sa kung sino man ang nagtago sa akin ng katotohanan ito. Pagdating ko sa ICU, ang tanging maririnig mo lang ay ang nakakabinging tunog ng heart monitor. Doon ko nakita si Teresita, maputla, puno ng mga tubo, at tila isang maling galaw na lang ay mawawala na siya sa mundong ito. Ang aking matapang na asawa, ngayon ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Bago ko ituloy ang kwento, kung paano ko nalaman ang masakit na katotohanan sa likod ng pagkakasakit niya, maaari niyo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya kayo ngayon nakikinig. Napakasakit sa pandinig ng tunog ng makinang iyon. Beep, beep, beep. Bawat tunog ay parang isang karayom na tumutusok sa aking puso habang nakatayo ako sa loob ng malamig na silid ng ICU. Doon, sa gitna ng mga puting kumot at maraming tubo, nakahiga ang aking mahal na si Teresita. Ang babaeng nakasama ko sa loob ng 42 taon. Ang babaeng nagbigay ng kulay sa aking buhay. Ngayon, tila ba isa na lamang siyang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mapuputing buhok ay nakakalat sa unan. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng tawa, ay nakapikit ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng aking pighati, may isang bagay na mas lalong nagpabigat sa aking kalooban. Iyon ay ang presensya ng 2 tao sa tabi ng kanyang kama. Ang aking anak na si Ricardo at ang kanyang asawang si Cynthia. Tumingin ako sa kanila. Inaasahan ko ang mga luhang umaagos. Inaasahan ko ang gulugulong hitsura dahil sa pag-aalala, o kahit man lang ang panginginig ng boses dahil sa takot na mawalan ng ina. Ngunit wala akong nakitang ganoon. Wala. Si Ricardo ay nakatayo doon. Maayos ang kanyang suot na polo shirt, tila ba galing lang sa isang business meeting. Ang kanyang mukha ay diretso at walang emosyon. Si Cynthia naman ay nakatayo sa tabi niya. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay tuyong-tuyo. Napansin ko pa ang kislap ng kanyang mamahaling relo sa ilalim ng ilaw ng ospital. Malamig. Napakalamig ng kanilang aura. Lumapit ako sa kanila, habol pa rin ang aking hininga mula sa pagmamadali. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Gusto kong malaman kung bakit ang asawa ko ay nag-aagaw buhay ngayon. Si Ricardo ang unang sumagot. Ang kanyang boses ay kalmado, masyadong kalmado. Sabi niya sa akin, "Tay, huwag na po kayong mabigla. Matanda na si nanay, na out of balance lang po siya sa hagdan noong isang gabi." Na out of balance, nadulas. Iyon ang kanilang paliwanag. Dinagdagan pa ito ni Cynthia. Sabi niya, mahina na raw talaga ang mga tuhod ni Teresita nitong mga nakaraang linggo. Sabi niya, baka raw nahilo si Teresita kaya hindi nakahawak ng maayos sa gabay ng hagdan. Habang nagsasalita siya, tinititigan ko ang kanyang mga labi. Ang bawat salitang lumalabas sa kanya ay tila ba masyadong maayos ang pagkakasunod-sunod, masyadong planado. Bilang isang abogado na naglingkod sa loob ng maraming dekada sa Maynila, mayroon akong natutunan tungkol sa mga tao. Mayroon akong tinatawag na instinto. Nakita ko na ang lahat ng uri ng kasinungalingan sa loob ng korte. Nakita ko na kung paano magtago ng katotohanan ang mga kriminal sa likod ng mga magagandang salita. At ang mga mukhang nasa harap ko ngayon? Alam ko ang tingin na iyan. Iyan ang tingin ng mga taong may itinatago. Pinagmasdan ko ang aking anak. Ricardo, ang batang pinalaki namin ni Teresita ng may pagmamahal. Ngunit bakit ngayon, tila ba hindi ko na siya kilala? Sa bawat paliwanag niya tungkol sa aksidente ni Teresita, mas lalong bumibigat ang hinala sa aking dibdib. Sabi ni Ricardo, "Tay, aksidente lang ang lahat. Huwag na po nating palakihin ang usapan. Ang mahalaga ay nandito na kayo." Aksidente. Paulit-ulit niyang ginagamit ang salitang iyon. Parang gusto niyang itanim sa utak ko na wala nang dapat pang itanong.
Parang gusto niyang tanggapin ko na lang ang lahat nang walang reklamo. Ngunit hindi ako bulag, hindi pa ako ulyanin. Tumingin ako muli kay Teresita, hinawakan ko ang kanyang kamay, napakalamig nito, at doon, sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng ICU, nakita ko ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko, isang pasa. Isang madilim at malalim na pasa sa kanyang pulso. Hindi iyon pasa mula sa pagkahulog. Sa tagal ko sa batas, alam ko ang pagkakaiba ng sugat mula sa aksidente at sugat mula sa puwersa. Ang markang iyon sa pulso ni Teresita ay marka ng isang mahigpit na pagkakahawak. Parang may pumigil sa kanya, parang may humablot sa kanya bago siya bumagsak. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ito. Pinilit kong manatiling kalmado gaya ng ginagawa ko noon sa harap ng mga hurado. Tinanong ko si Cynthia kung nasaan siya noong nangyari ang aksidente. Sumagot siya ng mabilis. Sabi niya, nasa kusina raw siya at naghahanda ng gatas. Narinig na lang daw niya ang malakas na kalabog mula sa hagdan. Pagdating daw niya doon, nandoon na rin si Ricardo na galing naman daw sa kanyang silid. Masyadong perpekto ang kanilang kwento. Nagtutugma ang bawat detalye nila na parang isang script sa isang dula-dulaan. Bakit hindi ninyo ako tinawagan agad? Tanong ko sa kanila. Ang boses ko ay mababa pero ramdam ang autoridad. Tumingin si Ricardo kay Cynthia bago sumagot. Sabi niya, Tay, alam naming mahalaga ang conference ninyo sa Cebu. Ayaw po naming maabala kayo. Sabi rin po ng doktor, under control naman daw ang sitwasyon. Under control. Sa ilalim ng control, nang marinig ko ang mga salitang iyon, tila ba may humampas sa aking balikat. Sino ang nagbigay sa kanila ng karapatan na magdesisyon para sa buhay ng aking asawa? Sino sila para sabihing kontrolado ang lahat habang ang asawa ko ay hindi pa rin nagigising? Napansin ko na umiiwas si Ricardo sa aking mga mata. Ang aking anak na dati ay hindi makapagsinungaling sa akin, ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretsyo. Si Cynthia naman ay panay ang tingin sa kanyang relo, tila ba nagmamadaling matapos ang usapang ito. Tila ba ang pagpunta nila rito sa ospital ay isa lamang obligasyon, isang tungkulin na kailangan nilang gawin para hindi sila paghinalaan. Ngunit sa bawat kilos nila, sa bawat lamig ng kanilang pakikitungo, lalo lang nilang ipinapakita ang katotohanan. May mali. May napakalaking mali sa pamilyang ito. Hinalikan ko ang noo ni Teresita. Ibinulong ko sa kanya na nandito na ako. Ibinulong ko na hindi ko hahayaang mauwi lang ito sa ganito. Tumayo ako at hinarap ang aking anak at manugang. Sabi ko sa kanila, umuwi na muna kayo. Ako na ang bahala rito sa nanay ninyo. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa mukha ni Cynthia. Siguro ay akala nila ay susunod ako sa mungkahi nilang magpahinga na muna ako. Ngunit hindi. Hindi ako aalis sa tabi ni Teresita. At higit sa lahat, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang nangyari sa hagdang iyon. Pinanood ko silang maglakad palabas ng ICU. Ang kanilang mga yabag ay mabilis at walang bigat ng lungkot. Habang pinagmamasdan ko ang kanilang paglayo, naramdaman ko ang isang uri ng lamig na hindi galing sa aircon ng ospital. Ito ay ang lamig ng pagtataksil. Sa edad na 70, akala ko ay nakita ko na ang lahat. Akala ko ay tapos na ang aking mga laban. Ngunit habang tinititigan ko ang pasa sa pulso ni Teresita, alam ko na nagsisimula pa lang ang pinakamalaking kaso ng aking buhay. Hindi ako lalaban gamit ang dahas. Lalaban ako gamit ang katotohanan dahil kung may isang bagay man na itinuro sa akin ng batas, iyon ay ang katotohanan ay laging lumalabas. Gaano man ito pilit na itago sa ilalim ng mga malamig na mukha. Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay para kay Teresita. At hindi ako papayag na ang mga taong pinakamamahal namin ang siyang magiging mitsa ng aming paghina. Masyadong marami ang tanong, masyadong kakaunti ang sagot. Pero simula sa oras na ito, bawat galaw ni Ricardo, bawat salita ni Cynthia ay babantayan ko. Dahil ang hustisya ay hindi lamang para sa mga kliyente ko sa korte. Ang hustisya ay para rin sa aking asawa. Pinisil ko ang kamay ni Teresita sa huling pagkakataon bago ako tumawag ng isang lumang kaibigan. Alam ko, kailangan ko ng tulong. Pero sa ngayon, ang tanging kasama ko rito
ay ang tunog ng makina. Beep, beep, beep. Ang bawat tunog ay paalala. Paalala na ang oras ay tumatakbo at kailangan kong kumilos bago maging huli ang lahat. Nanatili akong nakaupo sa tabi ng kama ni Teresita sa loob ng mahabang oras. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mahinang huni ng ventilator na tumutulong sa kanyang paghinga. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, nararamdaman ko rin ang bigat ng aking sariling puso. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Napakapayapa. Tila ba natutulog lang siya pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aayos ng ating hardin sa Forbes Park. Ngunit alam ko ang katotohanan. Hindi ito isang simpleng tulog. Ito ay isang laban para sa kanyang buhay. Dahan-dahan. Maingat na maingat. Kinuha ko ang kanyang kanang kamay. Ang kamay na humawak sa akin noong araw ng aming kasal. Ang kamay na nag-alaga sa aming mga anak. Ang kamay na laging may handang mainit na tsaa para sa akin tuwing gabi. Ngunit habang hinahawakan ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig. Isang lamig na hindi galing sa aircon ng ospital. Isang lamig na parang nagmumula sa kailaliman ng kanyang balat. At doon ko nakita, sa kanyang maputing pulso. Sa ilalim ng liwanag ng mga bombilya sa ICU, bumulaga sa akin ang isang malalim na marka. Isang pasa. Maitim na ube, halos kulay itim na sa gitna. Ang pasang ito ay hugis bilog, parang mga daliri na bumaon sa kanyang balat. Tumigil ang mundo ko. Sa loob ng 50 taon ko bilang isang abogado sa Maynila, nakakita na ako ng libu-libong kaso ng pinsala sa katawan. Nakakita na ako ng mga sugat mula sa aksidente sa kalsada. Nakakita na ako ng mga pasa dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Ngunit ang markang ito, alam ko kung ano ito. Alam na alam ko. Hindi ito galing sa pagkadulas. Kapag ang isang tao ay nadulas sa hagdan at sumubsob, ang mga pasa ay karaniwang nasa siko, sa tuhod, o sa balakang. Ang mga pasang iyon ay kalat at hindi pantay ang hugis. Pero ang pasang ito sa pulso ni Teresita ay iba. Ito ay isang marka ng puwersa. Marka ng marahas na pagkakahawak. Parang may isang taong mas malakas sa kanya ang humablot sa kanyang kamay. At piniga ito ng husto bago siya bumagsak. Naramdaman ko ang panginginig ng aking sariling mga daliri. Hinawakan ko ang aking dibdib, hirap akong huminga. Hindi dahil sa aking edad na 70, kundi dahil sa katotohanang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Teresita, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito sa iyo? Habang nakatitig ako sa pasang iyon, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Ricardo at si Cynthia. May dala silang kape at ang kanilang mga mukha ay nakasuot muli ng maskara ng pag-aalala. Sabi ni Ricardo sa akin sa malambot na boses, "Tay, kailangan nyo na pong magpahinga. Kanina pa kayo rito. Kami na po ang bahala kay nanay. Umuwi na muna kayo sa bahay at matulog." Sumunod naman si Cynthia. Sabi niya, habang hinahawakan ang aking balikat, "Opo, Dad. Baka po kayo naman ang magkasakit niyan. Isipin niyo po ang health niyo. Kami na po ang magbabantay rito hanggang umaga." Noong una, akala ko ay malasakit lamang ito. Akala ko ay mahal lang nila ako. Ngunit sa sandaling iyon, habang sariwa pa sa aking mata, ang pasang nakita ko sa pulso ng aking asawa, iba ang naramdaman ko. Bakit? Bakit nila ako pinapauwi? Bakit ganoon sila kapursigido na umalis ako sa silid na ito? Tumingin ako kay Ricardo, ang aking kaisa-isang anak. Nakita ko ang kanyang mga mata na pasulyap-sulyap sa pulso ni Teresita na hawak ko. Nakita ko ang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata nang mapansin niyang tinititigan ko ang pasa. Bigla niyang kinuha ang isang kumot at dahan-dahang tinakpan ang kamay ni Teresita. Sabi niya, "Malamig po rito. Baka giniginaw si nanay." Ngunit alam ko ang ginagawa niya. Hindi niya pinoprotektahan si Teresita sa lamig. Itinatago niya ang ebidensya mula sa aking mga mata. Doon, sa loob ng tahimik na silid na iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng aking pagkatao. Isang galit na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pai. Sa
loob ng korte. Itinuro ko sa aking mga estudyante na ang pinakamalakas na ebidensya ay hindi laging matatagpuan sa mga papel. Minsan, ito ay nasa katahimikan ng biktima. Ito ay nasa mga kilos ng mga taong nagpapanggap na nagmamahal. Tumingin ako kay Cynthia. Ang manugang na laging masayahin, ang manugang na laging nagdadala ng mga mamahaling regalo para kay Teresita. Ngayon, nakikita ko ang isang babaeng balisa. Ang kanyang mga kamay ay panay ang laro sa kanyang mamahaling bag. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sabi ko sa kanila, sa isang boses na malamig pa sa yelo, dito lang ako, hindi ako aalis. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ricardo. Nagmamatigas siya. Sabi niya, pero tay, utos po ng doktor na isa lang ang pwedeng magbantay sa gabi. Mas mabuting kayo na ang magpahinga sa bahay para bukas ay malakas kayo. Pinilit nila ako. Paulit-ulit. Ginamit nila ang salitang pag-ibig. Ginamit nila ang salitang pag-aalaga. Ngunit sa pandinig ko, ang bawat salita nila ay parang mga pako na ibinabaon sa aking tiwala. Sinisikap nilang itulak ako palabas. Gusto nilang ilayo ako sa katotohanan. Gusto nilang mawala ang tanging taong marunong bumasa sa mga sugat ni Teresita. Doon ko napagtanto. Ang aking sariling mga anak ay hindi nagluluksa. Sila ay naglilinis ng bakas, naglilinis ng kuwento. Ang aking instinto bilang abogado ay sumisigaw. May nangyaring marahas sa hagdang iyon. May nangyaring hindi nila masabi sa akin. At ang pasang iyon sa pulso ni Teresita, iyon ang susi sa lahat. Naalala ko ang sinabi ni Ricardo kanina. Sabi niya, na out of balance si nanay. Pero kung na out of balance ka, hahablot ka sa gabay ng hagdan. Ang pasa mo ay dapat nasa palad o sa ilalim ng braso. Pero ang pasang nakita ko ay nasa itaas ng pulso para itong marka ng isang taong hinitak ng pababa. Diyos ko, anong uri ng halimaw ang gagawa nito sa isang matandang babae at mas masakit na isipin? Anong uri ng anak ang hahayaang mangyari ito at pagkatapos ay magsisinungaling sa harap ng kanyang ama? Huminga ako ng malalim. Pinilit kong huwag magpakita ng anumang emosyon. Alam ko na kung magpapakita ako ng galit ngayon, mas lalo silang mag-iingat. Kailangan kong maging mas matalino sa kanila. Kailangan kong maging ang Don Antonio na kinatatakutan sa korte. Ngumiti ako ng pilit. Sabi ko, sige. Baka tama nga kayo. Medyo masakit na rin ang likod ko. Uuwi muna ako para kumuha ng ilang gamit ni Teresita at babalik din ako agad. Nakita ko ang malalim na buntong hininga ni Cynthia, isang buntong hininga ng relief. Akala nila ay nauto nila ako. Akala nila ay naniwala ako sa kanilang mga mabulaklak na salita. Bago ako lumabas ng silid, huminto ako sa pintuan. Tumingin ako muli kay Ricardo. Sabi ko, Ricardo, anak, alagaan mong mabuti ang nanay mo. Huwag mong hayaang may mangyari pa sa kanyang masama habang wala ako. Tumango siya. Sabi niya, opo tay, huwag kayong mag-alala. Huwag mag-alala? Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko sa buong buhay ko. Paglabas ko ng ospital, ang ulan sa Maynila ay tila nakikisama sa aking pighati. Habang naglalakad ako sa parking lot, ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa akin ng mga luha ni Teresita na hindi ko nakita. Sumakay ako sa aking sasakyan, pero hindi ako nag-drive pa uwi. Nanatili lang akong nakaupo doon sa dilim. Pinanood ko ang gusali ng ospital. Sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang larawan ng pasang iyon. Maitim, malalim, masakit. Iyon ay hindi lang pasa sa balat. Iyon ay pasa sa aming pamilya. Iyon ay marka ng pagtataksil. Ang aking mga anak ay nag-aakala na dahil ako ay 70 taong gulang na, ay wala na akong silbi. Akala nila ay madali akong paikutin. Akala nila ay sapat na ang ilang salita ng pag-aalo para manahimik ako. Mali sila. Napakamali nila. Maaring matanda na ang aking katawan, pero ang aking isipan ay mas matalas pa sa abogadong humaharap sa Korte Suprema. Kung akala nila ay tapos na ang usapan
dahil lang napaalis nila ako sa ospital. Nagkakamali sila. Ngayong gabi, hindi ako matutulog. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong bawat sentimo na kinuha nila, bawat kasinungalingang sinabi nila, at bawat sakit na ibinigay nila kay Teresita ay pagbabayaran nila. Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit, kahit gaano pa ito kapait, dahil ang pasa sa pulso ni Teresita ay hindi lamang sumisigaw ng sakit. Ito ay sumisigaw ng hustisya. At ako, si Don Antonio, ang magsisilbing boses ng aking asawa. Huminga ako ng malalim. Pinaandar ang makina ng sasakyan at tumingin sa huling pagkakataon sa bintana ng ICU. Teresita, hintayin mo ako, bulong ko sa hangin. Lalabas ang katotohanan. Pangako iyan. Sa dilim ng gabi, nagsimula ang aking misyon. Isang misyon na hindi ko inaasahang gagawin ko laban sa sarili kong dugo. Pero para kay Teresita, gagawin ko ang lahat. Dahil ang pag-ibig na binuo namin sa loob ng 42 taon ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Pagkatapos kong lisanin ang ospital, bumalik ako sa aming mansyon sa Forbes Park. Ang gate na dati ay simbolo ng aming tagumpay at seguridad. Ngayon ay tila ba isang bakod ng isang kulungan. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng isang katahimikan na nakakabingi. Wala ang boses ni Teresita na nagtatanong kung kumusta ang aking araw. Wala ang amoy ng niluluto niyang hapunan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila ba nanunumbat sa akin. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Bawat yabag ko sa hagdan ay nagpapaalala sa akin ang kwento ni Ricardo. Dito raw nadulas si Teresita. Pinagmasdan kong mabuti ang bawat baitang. Walang gasgas. Walang anumang bakas na may nadulas dito. Napakalinis ng lahat. Masyadong malinis. Pumasok ako sa aking library. Ito ang aking santuaryo. Dito ko ginugol ang maraming gabi sa pag-aaral ng mga kaso habang si Teresita ay nakaupo sa tapat ko at nagbabasa ng kanyang mga libro. Ang silid na ito ay amoy luma at mahal na kahoy. Dito, sa gitna ng katahimikan, alam kong matatagpuan ko ang mga sagot na hindi maibigay ng aking anak. Umupo ako sa harap ng aking computer. Noong una, nag-alangan pa ako. Sa loob ng 42 taon, hindi namin kailanman pinagdudahan ang isa't isa pagdating sa pera. Ang tiwala namin ay higit pa sa anumang kontrata. Ngunit ang pasang nakita ko sa pulso ni Teresita, iyon ang nagtulak sa akin na buksan ang aming mga talaan sa bangko. Nanginginig ang aking mga daliri habang itinitipa ko ang password. Sa bawat segundo ng paglo-load ng screen, tila ba may bumabara sa aking lalamunan. At nang bumukas na ang pahina ng aming joint trust fund, doon ko naramdaman ang isang matinding saksak sa aking dibdib. Napakalinaw ng mga numero. Ang mga numerong hindi nagsisinungaling nitong nakaraang linggo lang. Habang ako ay nasa Cebu para sa isang conference, may naganap na sunod-sunod na pag-withdraw ng pera. 125 milyong piso. 125 milyong piso na wala. Nanlamig ang aking buong katawan. 125 milyong piso ang kinuha mula sa pinaghirapang ipon ni Teresita. Ang perang balak sana naming gamitin para sa aming pagtanda at para sa mga kawanggawa na malapit sa puso ng aking asawa. Ngunit ang mas nakakapanginig ng laman ay ang paraan ng pagkuha nito. Napakatalino, napakaingat. Ang bawat pag-withdraw ay ginawa sa halagang hindi lalampas sa limitasyon ng bangko. Mga halagang sadyang inilagay sa ilalim ng threshold na nangangailangan ng aking pangalawang lagda. Sino ang may alam sa mga limitasyong ito? Sino ang may access sa mga account na ito? Isa lang ang sagot. Ang aking anak na si Ricardo. Siya ang inatasan naming mamahala sa mga account ng Sterling Group habang ako ay unti-unting nagre-retiro. Siya ang pinagkatiwalaan ko ng lahat ng susi ng aming kayamanan. Napahilig ako sa aking upuan. Napapikit ako ng mariin. Naririnig ko muli sa aking isipan ang boses ni Ricardo sa ospital. Ang boses niyang kalmado. Ang boses niyang nagsasabing,
Aksidente lang ang lahat, Tay. Ngayon, alam ko na ang katotohanan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang plano. Isang napakasamang plano. 125 milyong piso. Iyan ba ang halaga ng buhay ng iyong ina, Ricardo? Iyan ba ang halaga ng 42 taon naming pagmamahal at pag-aalaga sa iyo? Habang tinititigan ko ang screen ng computer, ang bawat linya ng transaksyon ay tila ba nagiging isang matalas na kutsilyo. Nakita ko ang petsa ng huling pag-withdraw. 3 araw bago ang tinatawag nilang aksidente, ibig sabihin, bago pa man mahulog si Teresita sa hagdan, ninanakawan na nila siya. Siguro ay nalaman ni Teresita ang ginagawa nila. Siguro ay kinonfronta niya si Ricardo o si Cynthia. At doon nangyari ang trahedya. Ang pasa sa pulso ni Teresita, ang 125 milyong piso. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Hindi lang pera ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang katahimikan ng aming pagtanda. Ninakaw nila ang tiwalang itinanim ko sa aking sariling dugo at laman. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang mainit na luha sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang amang nagigising sa isang masamang panaginip. Bakit, Ricardo? Bakit mo ito nagawa? Binigay namin sa iyo ang lahat. Pinag-aral ka namin sa pinakamagagandang eskwelahan. Binigay ko sa iyo ang posisyon sa kumpanya na pinaghirapan ko ng 50 taon. Hindi pa ba sapat iyon? Kailangan mo pa talagang saktan ang iyong ina? Habang lumalalim ang gabi, ang library na dati ay puno ng kapayapaan. Ngayon ay puno ng poot. Ngunit sa gitna ng poot na iyon, naramdaman ko rin ang isang uri ng linaw ng isip. Bilang isang abogado, alam ko na ang mga numero ay matibay na ebidensya, pero alam ko rin na ang mga taong kayang magnakaw ng ganitong kalaking halaga ay may kakayahan ding pumatay ng katotohanan. Hindi sapat ang mga transaksyong ito. Kailangan ko ng mas matibay na patunay. Kailangan kong malaman kung paano nila nakuha ang lagda ni Teresita o kung pineke ba nila ito. Tumingin ako sa paligid ng silid. May kung anong nagtutulak sa akin na maghanap pa. Alam ko, may iniwan si Teresita para sa akin. Hindi siya papayag na apihin lang siya ng ganito nang walang ginagawa. Teresita. Nasaan ang sagot? Nasaan ang paraan para mapatunayan ko ang kanilang kasalanan? Hinalughog ko ang mga drawer. Binuksan ko ang aming vault, ngunit wala akong makitang anumang kakaiba. Hanggang sa mapansin ko ang isang maliit na folder na nakasingit sa pagitan ng aking mga lumang law books. Isang folder na hindi ko kailanman nakita roon. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang tambol sa gitna ng giyera. Sa loob ng folder, may mga sulat kamay si Teresita. Ang kanyang maganda at maayos na penmanship. Nakasulat doon ang bawat petsa, bawat halaga, at ang kanyang mga hinala tungkol kay Ricardo at Cynthia. Antonio, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na kayang itago ang takot ko, ang nakasaad sa unang linya. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang asawa ko, ang mahal kong Teresita, ay natatakot sa loob ng aming sariling bahay at wala ako rito para protektahan siya. Isinara ko ang folder. Niyakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib. Hindi na ito tungkol sa 125 milyong piso. Ito ay tungkol sa buhay ng babaeng pinakamahal ko. Ito ay tungkol sa katarungang dapat makamit. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang aking tindig ay hindi na tindig ng isang matandang talunan. Ito ay tindig ng isang lalaking handang makipagdigma. Ricardo, Cynthia, akala ninyo ay tapos na ang laban nang maipadala ninyo si Teresita sa ospital. Akala ninyo ay sapat na ang inyong mga kasinungalingan para manahimik ako. Ngunit nagkakamali kayo. Ngayong gabi, ang bawat piso na ninakaw ninyo ay magiging isang bala na babalik sa inyo. Bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay magiging isang parusa na hindi ninyo matatakasan. Hindi nyo kilala ang inyong ama pagdating sa hustisya. Pinatay ko ang ilaw sa library. Lumabas ako ng silid at sa dilim ng pasilyo. Naramdaman ko ang presensya ni Teresita na tila ba bumubulong sa akin. Laban, Antonio, laban. Oo, Teresita, lalaban ako para sa iyo, para sa ating dalawa.
Ang gabi ay mahaba, pero ang umaga ay darating. At sa pagdating ng umagang iyon, sisiguraduhin ko na ang bawat isa sa inyo ay magbabayad. Gabi na. Ngunit ang katahimikan sa loob ng aking library ay tila ba sumisigaw. Nakaupo ako sa aking lumang silya. Ang folder ng mga ebidensya ay nasa harap ko. 125 milyong piso. Ang numerong iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. 125 milyong piso. Iyan ang halaga ng pagkatao ng aking anak. Hindi ko na kayang maghintay pa hanggang umaga. Ang galit at sakit na nararamdaman ko ay tila ba isang apoy na gustong sumabog sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot. Hinanap ko ang pangalan ni Ricardo sa aking contact list, anak. Iyan ang nakasulat doon. Ngunit habang tinititigan ko ang salitang iyon, naramdaman ko ang pait sa aking dila. Sa bawat ring ng telepono, tila ba may isang mabigat na martilyo na tumatama sa aking puso. Ring, 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 bye. Sa wakas, sumagot siya. Hello, Tay. Bakit po kayo napatawag ng ganitong oras? Akala ko po ba ay nagpapahinga na kayo? Ang boses ni Ricardo ay nanatiling malumanay. Masyadong malumanay. Tila ba wala siyang anumang ginawang kasalanan. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Ginamit ko ang tono na ginagamit ko noon sa korte. Ang tono na nagpapayanig sa mga sinungaling. Sabi ko sa kanya, Ricardo, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa 125 milyong piso na kinuha mo mula sa trust fund ng iyong ina. At alam ko rin na palihim kayong nakipagkita kay Attorney Hayes para baguhin ang huling habilin ni Teresita. Tumahimik ang kabilang linya. Isang mahaba at nakakangilong katahimikan. Inaasahan ko na magmamakaawa siya. Inaasahan ko na magpapaliwanag siya, na sasabihin niyang nagkamali lang siya. Nahihingi siya ng tawad. Ngunit, mali ako. Napakamali ko. Imbes na iyak o paumanhin, isang mahina at malamig na tawa ang narinig ko mula sa kabilang linya. Isang tawa na tila ba galing sa kailaliman ng impyerno. Sabi ni Ricardo, nalaman niyo na pala, Tay. Hindi ko akalain na sa edad ninyong iyan ay ganyan pa rin kayo kabilis mag-imbestiga. Akala ko po ay kontento na kayo sa pag-aalaga ng mga halaman niyo. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang boses ng aking anak ay nagbago. Wala na ang paggalang. Wala na ang pagmamahal. Ang naririnig ko ngayon ay ang boses ng isang taong puno ng kasakiman, isang taong hindi ko nakilala. Sabi ko sa kanya, paano mo nagawa ito sa iyong ina, Ricardo? Habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ICU. Ang tanging iniisip mo ay kung paano mo siya nanakawan. Wala ka na bang natitirang konsensya? Tumawa na naman siya. Isang tawang walang emosyon. Sabi niya, konsensya? Tay, ang konsensya ay para lamang sa mga taong walang pera, sa Forbes Park, sa mundong ginawa niyo para sa amin. Pera ang nagpapatakbo ng lahat. Pagod na akong maghintay para sa mana ko. Pagod na akong maging anino niyo. Naramdaman ko ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding pagkabigo. Sabi ko sa kanya, sa boses na puno ng panginginig, mula sa oras na ito, lahat ng account na pinamamahalaan mo ay ipapa-freeze ko. Ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya ay tatanggalin ko. Isusumbong kita sa mga autoridad. Ricardo, handa akong makita kang mabulok sa kulungan para sa ginawa mo kay Teresita. At doon ko narinig ang pinakanakakatakot na bahagi ng aming pag-uusap. Huminto ang kanyang pagtawa. Ang kanyang boses ay naging seryoso, matalim, at puno ng banta. Sabi niya, Tay, makinig kayong mabuti. Matanda na kayo. Mahina na ang inyong puso. Huwag na po kayong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nyo. Tumigil siya sandali. Tila ba binibigyan ako ng oras para damhin ang bawat salitang bibitawan niya. Tay, dagdag niya, mag-ingat po kayo sa paglalakad sa bahay. Ang hagdan natin ay madulas. Ayaw ko pong makita kayo
na magkaroon din ng aksidente. Gaya ng nangyari kay nanay, napatayo ako mula sa aking silya. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis. Parang gusto nitong lumabas sa aking dibdib. Aksidente gaya ng nangyari kay nanay. Sa mga salitang iyon, inamin niya ang lahat. Inamin niya na ang nangyari kay Teresita ay hindi aksidente. Inamin niya na handa rin niyang gawin iyon sa akin. Ang sarili kong anak, ang dugo at laman ko ay pinagbabantaan ng aking buhay. Cam, sabi ko sa kanya, sa boses na kasing tigas ng bato, Ricardo, nagkamali ka ng kinalaban. Akala mo ba ay mahina na ako? Akala mo ba ay sapat na ang mga banta mo para matakot ako? Nagkakamali ka. Ipinagpatuloy ko. Sa loob ng 50 taon, hinarap ko ang mga pinakamatitinding kriminal sa bansa. Hinarap ko ang mga taong mas masama pa sa iyo at hinding-hindi ako umatras. Kung akala mo ay mapapatumba mo ako sa isang hagdan, subukan mo dahil sisiguraduhin ko na bago ako mawala sa mundong ito. Ikaw ang unang babagsak. Pinatay ko ang tawag. Inihagis ko ang cellphone sa mesa. Nanginginig ang aking buong katawan. Napaupo ako muli at napahawak sa aking ulo. Ang katahimikan sa library ay bumalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Ang banta ni Ricardo ay malinaw. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa aming mga buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan sa Maynila ay tila ba naghuhugas ng mga kasalanan ng lungsod. Pero ang kasalanan ng aking anak ay hindi kailanman mahuhugasan. Mag-ingat po kayo sa hagdan. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa aking isipan. Ang hagdan na iyon, ang hagdan kung saan itinulak nila si Teresita. Ang hagdan na naging saksi sa kanilang kalupitan, ngunit sa halip na matakot. Naramdaman ko ang isang uri ng kakaibang lakas. Isang lakas na nagmumula sa pagmamahal ko kay Teresita. Isang lakas na nagmumula sa katarungan mula sa sandaling ito. Hindi na ako ang amang nagmamahal kay Ricardo. Ako na ang kanyang pinakamahigpit na kaaway. Ako na ang abogadong titiyak na ang bawat krimen niya ay may katapat na parusa. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking salamin. Ang aking mga mata na dati ay puno ng pag-aalala. Ngayon ay puno na ng determinasyon. Ang digmaan ay nagsimula na. Ricardo, Cynthia, akala ninyo ay isang matandang ulyanin ang inyong kinakalaban. Akala ninyo ay sapat na ang pera at banta para manalo kayo. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ako ang nagturo sa inyo kung paano lumaban. Pero hindi ko itinuro sa inyo ang lahat. Hindi ko itinuro sa inyo kung paano matalo ang isang lalaking wala ng takot na mawala ang lahat. Dahil kinuha nyo na ang lahat sa kanya. Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang aksidente. Matatapos ito sa loob ng korte, matatapos ito sa likod ng rehas, at sisiguraduhin ko na sa bawat hakbang niyo sa hagdan ng inyong kasakiman, ako ang magiging dahilan ng inyong pagbagsak. Ipinangako ko ito sa harap ng larawan ni Teresita. Ipinangako ko ito sa aking sarili. Ang bukas ay magiging isang mahabang araw, pero handa na ako dahil ang katarungan, gaano man ito katagal, ay laging dumarating para sa mga taong marunong lumaban. Lumipas ang ilang oras pagkatapos ng pagbabanta ni Ricardo sa telepono. Nakaupo pa rin ako sa aking library. Ang dilim sa labas ay tila ba lalong kumakapal. Ang ulan sa Maynila ay hindi tumitigil. Maririnig ang bawat patak nito sa bubungan ng aming mansyon sa Forbes Park. Parang bawat patak ay isang babala. Isang paalala na ang oras ay hindi nakakampi sa akin. Biglang tumunog ang aking cellphone. Nagulat ako. Muntik ko na itong mabitawan. Tiningnan ko ang screen. Walang pangalan ang tumatawag, isang hindi kilalang numero. Noong una, nag-alangan akong sagutin. Akala ko ay si Ricardo na naman ito para dagdagan ang kanyang mga banta. Pero may kung anong nag-udyok sa akin na pindutin ang answer. Sa kabilang linya, narinig ko ang isang mahinang hikbi.
Isang boses ng babae na nanginginig sa takot. Sabi niya, Don Antonio, si Elena po ito. Si Elena. Ang aming matapat na kasambahay. Mahigit 10 taon na siyang naninilbihan sa amin ni Teresita. Para na rin siyang pamilya. Pero pagkatapos ng aksidente, bigla siyang nawala. Sabi ni Ricardo. Nag-resign daw si Elena dahil kailangang umuwi sa probinsya. Sabi ko sa kanya, Elena, nasaan ka? Bakit ka biglang umalis? Sabi ni Ricardo ay nag-resign ka na. Humagulgol si Elena sa kabilang linya. Isang iyak na puno ng pagsisisi. Sabi niya, patawarin niyo po ako. Don Antonio, hindi po ako nag-resign. Tinakot po nila ako. Binigyan po nila ako ng pera para manahimik. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Hindi na po ako makatulog sa gabi. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sabi ko sa kanya, sa boses na puno ng pag-asa. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari noong gabing mahulog si Teresita? Ano ang nakita mo? Huminga ng malalim si Elena. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, dinala niya ako pabalik sa gabing iyon. Ang gabing nagpabago sa aming buhay. Ikinuwento ni Elena na noong Martes ng gabi, habang ako ay nasa Cebu. Maagang dumating si Ricardo at si Cynthia sa mansyon. Nagulat daw si Elena dahil hindi naman iyon ang kanilang schedule ng pagbisita. Pagdating daw ni na Ricardo, tinawag nila si Elena sa kusina. Inabutan daw siya ni Ricardo ng 5,000 piso. Sabi raw ni Ricardo, Elena, mag-day off ka muna ngayong gabi. Isama mo ang mga kasama mo sa labas. Kumain kayo at manood ng sine. Gusto naming mapag-isa ni nanay. Nagduda raw si Elena dahil hindi naman karaniwan ang ganitong kabait na mungkahi mula kay Ricardo. Pero dahil amo niya ito, sumunod siya. Umalis sila ng bahay. Ngunit, may isang bagay na nakalimutan si Elena. Ang kanyang payong. Dahil malakas ang ulan noon, bumalik si Elena sa mansyon pagkalipas ng 30 minuto. Pumasok siya sa pintuan sa likod. Maingat ang kanyang bawat hakbang dahil ayaw niyang maistorbo ang mag-iina. Ngunit bago pa man siya makarating sa kusina, narinig niya ang isang malakas na sigawan. Isang matinding away na nagmumula sa itaas ng hagdan. Sabi ni Elena. Narinig niya ang boses ni Teresita. Ang boses na dati ay laging banayad. Pero sa sandaling iyon ay puno ng takot at galit. Sabi raw ni Teresita, Ricardo, bakit niyo ginagawa ito? Pera ko iyan. Para iyan sa kinabukasan niyo at sa pag-aaral ng mga bata. Bakit niyo ninanakaw ang trust fund? At narinig din daw ni Elena ang sagot ni Ricardo. Isang boses na puno ng puot. Sabi raw ni Ricardo, Nay, kulang ang binibigay niyo sa amin. Kailangan namin ang perang iyon para sa investment namin. Pirmahan niyo na itong dokumento, ngayon na. Sabi ni Elena. Nanginginig siya habang nakikinig sa dilim. Narinig din daw niya ang boses ni Cynthia. Sabi raw ni Cynthia, Sige na ma, pirmahan mo na. Huwag mo na kaming pahirapan. Matanda na kayo. Hindi niyo na kailangan ang ganito kalaking pera. Ngunit tumanggi si Teresita. Paulit-ulit siyang nagsasabi ng hindi. At doon na nagsimula ang kaguluhan. Narinig ni Elena ang tunog ng naghahabulan sa itaas. Narinig niya ang mga yabag na mabibigat sa kahoy na sahig. At pagkatapos, ang pinakamasakit na narinig ni Elena, ang sigaw ni Teresita. Isang sigaw ng matinding takot. Huwag Cynthia, huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. 1 segundo, 2 segundo. At pagkatapos, isang napakalakas na kalabog. Ang tunog ng katawan na tumatama sa bawat baitang ng hagdan. Blag, blag, blag. Hanggang sa tumigil ang lahat sa isang nakakangilong katahimikan. Sabi ni Elena. Sumilip siya mula sa kanto ng pasilyo. Nakita niya si Teresita na nakahiga sa paanan ng hagdan. Duguan, walang malay. At nakita niya si Ricardo at Cynthia na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Hindi sila tumakbo pababa para tulungan si Teresita. Nakatayo lang daw sila doon. Pinagmamasdan ang katawan ng aking asawa na parang isang basura. Sabi ni Elena.
narinig niyang bumulong si Cynthia kay Ricardo. Sabi raw nito, "Paano na iyan? Buhay pa ba siya?" At sumagot daw si Ricardo sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "Hayaan mo lang. Tawagan mo ang ambulansya pagkalipas ng 10 minuto. Sasabihin natin na out of balance siya. Aksidente lang ang lahat." Sa sobrang takot ni Elena, tumakbo siya palabas ng mansyon. Hindi na siya kumuha ng payong. Hindi na siya lumingon. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Ricardo sa kanyang bahay. Binantaan daw si Elena na papatayin ang kanyang pamilya kung magsasabi siya ng totoo. Binigyan siya ng pera at pinilit na umalis ng Manila. Pagkatapos ikwento ni Elena ang lahat, natahimik ako. Ang aking luha ay malayang umaagos sa aking mga pisngi. Ang aking kaisa-isang anak, si Ricardo, ay pinanood ang kanyang ina na mamatay para lamang sa pera. "Diyos ko, patawarin mo kami." Sabi ko kay Elena, sa boses na puno ng determinasyon, "Elena, salamat sa iyong katapangan. Huwag kang matakot. Proprotektahan kita. Kailangan ko ang iyong tulong para madala sila sa hustisya. Handa ka bang tumestigo sa korte?" Sumagot si Elena ng walang pag-aalinlangan. "Opo, Don Antonio. Handa na po ako. Hindi po ako papayag na mauwi sa wala ang buhay ni Ma'am Teresita. Napakabuti po niya sa akin." Ipinangako ko kay Elena na susunduin ko siya sa isang ligtas na lugar. Ipinangako ko na hindi siya sasaktan ni Ricardo habang ako ay nabubuhay. Pagkababa ko ng telepono, ang katahimikan sa library ay nagbago. Hindi na ito katahimikan ng kawalang katiyakan. Ito ay katahimikan ng isang paghahanda. Ngayon, alam ko na ang bawat detalye. Ngayon, mayroon na akong saksi. Ang kwento ni Ricardo tungkol sa aksidente ay gumuho na sa aking isipan. Ang pasa sa pulso ni Teresita, ang 125 milyong piso. At ngayon ang testimonya ni Elena, lahat ng ito ay nagtatagpi-tagpi na sa isang malaking krimen. Tumingin ako sa larawan ni Teresita sa aking mesa. Hinawakan ko ang frame nito. "Teresita, naririnig ko na ang iyong boses sa pamamagitan ni Elena," bulong ko. "Hindi sila magtatagumpay. Isusumpa ko sa harap ng Diyos at sa harap ng batas na pagbabayaran nila ang bawat sakit na idinulot nila sa iyo." Naramdaman ko ang isang uri ng galit na hindi ko naramdaman sa loob ng 70 taon. Isang galit na nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing mayroon pa ako. Maaaring matanda na ako. Maaaring mahina na ang aking tuhod. Pero ang aking paninindigan ay kasing tigas ng bakal. Ricardo. Cynthia. Akala ninyo ay nabili ninyo ang katahimikan sa halagang 5,000 piso. Akala ninyo ay sapat na ang mga banta para matakot ang lahat. Ngunit nakalimutan ninyo na ang katotohanan ay parang ulan. Gaano mo man itago, lagi itong nakakahanap ng butas para lumabas at bumaha. At ang bahang iyon, ang siyang lulunod sa inyong lahat. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking jacket at susi ng sasakyan. Ang gabi ay malalim pa, pero ang liwanag ng katarungan ay nagsisimula na ring sumilip. Hindi na ako maghihintay ng bukas. Sisimulan ko na ang laban ngayong gabi para kay Teresita, para sa aming pamilya, para sa katotohanan. Pagkatapos naming mag-usap ni Elena sa telepono, hindi na ako mapakali. Ang bawat salitang sinabi niya ay parang isang matalim na itak na humihiwa sa aking puso. Ngunit bilang isang abogado, alam ko na ang testimonya ay simula pa lamang para mapabagsak sina Ricardo at Cynthia sa harap ng batas. Kailangan ko ng ebidensyang hindi matatawaran. Kailangan ko ng ebidensyang hindi nila kayang itanggi. Bumalik ako sa aking computer sa loob ng library. Pinagmasdan ko ang control panel ng aming home security system. Noong ipinalagay ko ang mga kamera na ito sa aming mansyon sa Forbes Park, ang tanging hangad ko ay ang kaligtasan ni Teresita. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ang mga kamera na ito ang magiging saksi sa kanyang kapahamakan. Sinubukan kong buksan ang footage noong gabing nangyari ang insidente, ngunit gaya ng inaasahan ko. Blanko ang screen, no data found. Iyon ang nakasulat sa pula,
at malalaking letra. Binura nila ito. Maingat nilang nilinis ang bawat segundo ng video sa oras na mahulog si Teresita. Napahawak ako sa aking noo. Naramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod, ngunit sa gitna ng aking kawalang pag-asa. Naalala ko ang isang bagay. Noong ipina-install ko ang system na ito, nagdagdag ako ng isang secondary cloud backup. Ito ay isang lihim na folder na automatikong nagsisave ng mga log sa isang malayong server. Isang feature na hindi alam ni Ricardo kahit na siya pa ang eksperto sa teknolohiya sa pamilyang ito. Nanginginig ang aking mga daliri habang itinitip ako ang command para sa backup server. Loading, loading, loading. Bawat pag-ikot ng icon sa screen ay tila ba isang taon ng paghihintay at pagkatapos, biglang may lumitaw na isang file. Isang video file na may petsa noong Martes ng gabi. Ang file na hindi nila napansin. Ang file na nakalimutan nilang burahin. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang play. Ang screen ay medyo malabo. Medyo madilim. Ngunit sapat na para makita ang katotohanan. Nakita ko si Teresita. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdan. Suot niya ang kanyang paboritong asul na duster, ngunit ang kanyang mukha. Diyos ko, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Hindi siya nadulas. Hindi siya nawalan ng balanse. Nakita ko si Cynthia. Nakaharap siya kay Teresita. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila ba nananakot. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Alam kong nagsisigawan sila. Gaya ng kwento ni Elena, dahan-dahan. Umatras si Teresita. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Palayo kay Cynthia. Nakahawak ang kanyang isang kamay sa pulso ng isa niyang kamay, ang eksaktong lugar kung saan ko nakita ang pasa. At pagkatapos, nangyari ang hindi ko mapapatawad. Nakita ko ang mabilis na pag-abante ni Cynthia. Sa isang marahas na galaw, itinulak niya si Teresita sa dibdib. Itinulak niya ang aking asawa ng buong lakas. Napapikit ako ng mariin sa sakit. Naririnig ko sa aking isipan ang kalabog ng kanyang katawan habang nahuhulog siya pababa. Ngunit idinilat ko muli ang aking mga mata. Kailangan kong makita ang lahat. Nakita ko si Ricardo. Lumitaw siya sa gilid ng kamera, nakatayo sa isang baitang pababa. Nakita niya ang lahat. Nakita niya nang itulak ni Cynthia ang kanyang sariling ina. Ngunit, walang ginawa ang aking anak. Hindi niya sinalo si Teresita. Hindi niya sinubukang pigilan ang pagbagsak nito. Nakatayo lang siya doon, walang kagalaw-galaw. Walang emosyon sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang kanyang ina na tumama ang ulo sa sahig. Malamig. Napakalamig ng aking anak. Pagkatapos bumagsak ni Teresita, lumapit si Ricardo kay Cynthia. Nakita ko ang paghawak ni Ricardo sa balikat ni Cynthia. Tila ba pinapakalma niya ito? Tila ba sinasabi niyang tama ang kanilang ginawa? Pinanood nila si Teresita na duguan sa ibaba ng hagdan at pagkatapos ay naglakad sila palayo, pabalik sa silid bago tumawag ng ambulansya pagkalipas ng ilang minuto. Pinatay ko ang video. Natahimik ang buong library. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking sariling paghikbi. Isang hikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat ng tiwala sa kanyang sariling dugo at laman. Ito na ang huling piraso. Ito na ang ebidensyang wawasak sa kanila. Napakasakit isipin. Ang batang inalagaan namin ni Teresita, ang batang pinag-aral namin at binigyan ng lahat ng luho sa buhay, ay nagawang panoorin ng kanyang ina na mamatay para lamang sa pera. Lahat ng ito ay dahil sa 125 milyong piso. Napatingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa matinding puot na nananalaytay sa aking mga ugat. Ricardo, Cynthia, akala ninyo ay kayo ang pinakamatalino. Akala ninyo ay sapat na ang burahin ang data para maligtas kayo mula sa inyong kasalanan. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay na itinuro ko sa inyo noong bata pa kayo. Ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan. Ang katotohanan ay hindi kayang ibaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Dahan-dahan. Inilipat ko ang video file sa isang secured na flash drive. Inilagay ko rin ito sa aking personal na cloud account
na ako lang ang may access. Ngayon, handa na ang lahat. Mayroon na akong testimonya ni Elena. Mayroon na akong mga bank records ng 125 milyong piso. At ngayon, mayroon na akong video ng kanilang krimen. Hindi na ako ang ama na nagmamakaawa para sa pagmamahal ng kanyang anak. Ako na ang Don Antonio, ang abogadong titiyak na ang bawat isa sa inyo ay magbabayad para sa bawat patak ng dugo ni Teresita. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang aking tindig ay matuwid, ang aking mga mata ay tuyo na. Ang bawat hakbang ko sa sahig ng mansyong ito ay puno ng determinasyon. Hindi ninyo ako mapapatumba sa hagdan na ito. Dahil ang bawat baitang nito ay naging saksi na sa inyong kasamaan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay unti-unti nang tumitila. At ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw ng Maynila. Malapit na ang paghuhukom, Ricardo. Cynthia, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Dahil ang hustisya ay hindi lamang isang salita sa aking mga libro. Ang hustisya ay darating sa inyo. Nang mabilis at nang walang awa, ipinangako ko ito sa harap ng Diyos. Ipinangako ko ito para kay Teresita. Ang laban na ito ay hindi matatapos hanggat hindi kayo nakasuot ng kulay kahel na uniforme sa likod ng rehas. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking salamin at lumabas ng silid. Handa na ako para sa susunod na hakbang. Handa na ako para sa huling hantungan ng inyong mga kasalanan. Napakatahimik ng buong mansyon. Ang tanging naririnig ni Don Antonio ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Tik, tak, tik, tak. Bawat segundo ay parang mabigat na pasan sa kaniyang dibdib. Mag-isa siyang nakaupo sa loob ng silid-aklatan, ang paboritong lugar ng kaniyang yumaong asawa na si Doña Teresita. Sariwa pa ang amoy ng kaniyang pabango sa hangin, ang amoy ng sampagita at lumang libro. Tumingin si Don Antonio sa paligid. Ang lahat ay tila hindi nagbago, ngunit alam niyang wala na ang kaniyang katuwang sa buhay. Sa ilalim ng kaniyang mesa, may isang lihim na compartment na tanging sila lang dalawa ang nakakaalam. Doon, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon. Isang kahong gawa sa matibay na asero, malamig sa hawakan, at tila nagtatago ng maraming lihim. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang ipinapasok ang susi. Sa loob ng mahabang panahon, ang kahong ito ang naging tanging saksi sa mga huling sandali ni Teresita. Nang bumukas ang takip, tumambad sa kaniya ang ilang piraso ng papel. Hindi ito basta-bastang papel. Ito ang orihinal na huling habilin ni Teresita. Nanlaki ang mga mata ni Don Antonio habang binabasa ang mga nakasulat, ang lahat ng kaniyang ari-arian, ang lupain sa Laguna, ang mga shares sa korporasyon sa Makati, at ang natitirang pera sa bangko na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso. Lahat ng iyon ay hindi mapupunta sa kanilang mga anak. Sa halip, nais ni Teresita na ibigay ang lahat sa isang foundation para sa mga batang ulila. Bakit, Teresita? Ang bulong ni Don Antonio sa kawalan? Bakit mo ito gagawin sa sarili nating mga anak? Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may nakita siyang isang maliit na digital recorder, isang lumang modelo, ngunit maayos pa. Pinindot niya ang play. Sa simula, tanging static lang ang narinig. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Isang boses na malambot, ngunit may halong pait at panginginig. Boses iyon ni Teresita. Antonio, mahal ko, panimula ng boses sa recording. Kung naririnig mo ito, marahil ay wala na ako sa iyong piling. Patawarin mo ako kung nabigla ka sa aking desisyon. Hindi ito madali para sa akin. Masakit, napakasakit para sa isang ina na talikuran ang sarili niyang mga anak. Huminto ang boses, parang humihinga ng malalim. Sa pandinig ni Don Antonio, tila ba nasa tabi lang niya ang asawa at bumubulong sa kaniyang tainga. Naaalala mo ba noong nakaraang Pasko? Pagpapatuloy ni Teresita sa recording. Habang tayo ay naghahanda ng handa sa hapag, narinig ko sila sa kusina, sina Paulo at Maria. Hindi sila nag-uusap tungkol sa ating kalusugan. Hindi sila nagtatanong kung kamusta na ang iyong rayuma o ang aking puso. Ang pinagtatalunan nila ay kung sino ang makakakuha ng bahay sa Tagaytay. Nag-aaway sila,
parang mga buwayang nag-aabang ng masisila. Napapikit si Don Antonio. Naalala niya ang gabing iyon, ang masayang tawanan sa harap ng bisita, ngunit sa likod pala noon ay may hidwaan na. Natatakot ako, Antonio, sabi ng boses ni Teresita. Takot na takot ako para sa kanila. Ang pera ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanilang pagkatao. Nakita ko kung paano nila tayo tratuhin bilang mga ATM machine lamang. Kapag kailangan nila ng puhunan para sa negosyo o kapag kailangan nilang pambayad sa utang, doon lang sila nagiging mabait. Doon lang nila tayo naalala. Sa puntong ito, ang boses ni Teresita ay naging mas seryoso. Kaya gumawa ako ng paraan. Kinolekta ko ang lahat. Ang mga resibo ng perang hiningi nila na hindi naman napunta sa tama, ang mga usapan nila sa telepono na hindi nila alam na narinig ko. Inilagay ko ang lahat ng ebidensya sa folder na kasama ng recorder na ito. Ginawa ko ito, hindi para parusahan sila. Ginawa ko ito para protektahan ang pamilyang binuo natin. Huminto muli ang recording. May narinig si Don Antonio na mahinang hikbi mula sa makina. Napahawak siya sa kaniyang dibdib. Ramdam niya ang sakit na dinala ni Teresita ng mag-isa. Ang pera ay pwedeng kitain muli, sabi ni Teresita. Pero ang dangal at ang pagmamahal sa pamilya, kapag nawala iyon, wala na tayong natira. Ibinigay ko ang yaman sa charity dahil gusto kong matutunan nila ang halaga ng paghihirap. Gusto ko silang magising sa katotohanan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa piso o sa ari-arian. Sana ay maintindihan mo ako, Antonio. Mahal na mahal ko kayo, kaya kailangan kong maging matapang. Nagwakas ang recording sa isang mahabang buntong hininga. Tahimik muli ang silid. Tiningnan ni Don Antonio ang mga folder ng ebidensya. Naroon ang mga dokumento ng pekeng utang ni Paulo. Naroon ang mga sulat ni Maria na nagpapakita ng kaniyang balak na ibenta ang mansyon sa oras na mawala ang kanilang ina. "Oh, Teresita," bulong ni Don Antonio. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa aserong kahon. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang huling habilin ni Teresita ay hindi isang parusa. Ito ay isang huling pagkakataon para sa kanilang mga anak na magbago, isang huling aral mula sa isang ina, na kahit sa kabilang buhay ay nag-aalala pa rin para sa kaluluwa ng kaniyang pamilya. Tumayo si Don Antonio at lumakad patungo sa bintana. Tanaw niya ang malawak na hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam niya ang kaniyang dapat gawin. Kailangan niyang ituloy ang sinimulan ni Teresita. Kailangan niyang harapin ang kaniyang mga anak, hindi bilang isang amang mapagbigay, kundi bilang isang amang may paninindigan. Ang lihim ng aserong kahon ay hindi na lamang lihim. Ito na ang magiging gabay ni Don Antonio sa mga darating na araw. Sa bawat sentimo ng 50 milyong piso, may nakatagong luha at dalangin na sana. Sa huli, mas pahalagahan ng kaniyang mga anak ang kanilang pinagmulan kaysa sa kung anong maaari nilang makuha. Huminga ng malalim ang matanda. Ang gabi ay mahaba pa, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang libing, naramdaman ni Don Antonio na hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang katotohanan. Kasama niya si Teresita. Ang hapon sa mansyon ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbababadya ng malakas na bagyo. Sa loob ng kaniyang malawak na silid, nakaupo si Don Antonio sa kaniyang paboritong upuang gawa sa Nara. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, hinahayaan ang mahinang ihip ng hangin na pumasok, dala ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak sa hardin. Ngunit sa araw na ito, ang matanda ay hindi mukhang ang matikas at kinatatakutang Don Antonio. Sinadya niyang isuot ang kaniyang lumang bata de banyo. May nakapatong na makapal na kumot sa kaniyang mga binti kahit mainit ang panahon. Sa tabi niya, sa ibabaw ng mesa, ay may mga bote ng gamot at isang basong tubig na kalahati na ang bawas. Naglagay din siya ng kaunting pulbos sa kaniyang mukha upang magmukhang maputla. Gusto niyang ipakita na siya ay mahina. Gusto niyang isipin nila na ang kaniyang oras ay malapit na ring maubos. Mahina. Iyon ang salitang gusto niyang itanim sa isipan ni Ricardo at Cynthia. Maya-maya pa, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Hindi ito ang mahinhin na lakad ng mga taong may malasakit. Ito ay ang nagmamadaling hakbang ng mga taong may hinahabol,
Ang tunog ng sakim na pagnanasa. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawa. Si Ricardo, na laging nakasuot ng mamahaling barong, ay hindi man lang tumingin sa mukha ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga mata ay agad na dumapo sa mga dokumentong nakapatong sa mesa. Si Cynthia naman, na abala sa kaniyang mamahaling bag, ay nagkunwaring nag-aalala. "Papa, kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong ni Cynthia. Ngunit ang kaniyang boses ay walang init, parang isang sirang plaka na binibigkas lang ang dapat sabihin. Ngumiti ng bahagya si Don Antonio, isang ngiting pilit at puno ng pagod. Huminga siya ng malalim, iyong tila nahihirapan siyang kumuha ng hangin. "Mabuti naman. Kahit papaano," bulong ng matanda. "Salamat at dumating kayo. Alam niyo naman, ang katawan ko ay hindi na tulad ng dati. Ang puso ko, ang isip ko. Pagod na ako." Umiwas ng tingin si Ricardo. Kunwari ay malungkot siya, pero alam ni Don Antonio na sa loob-loob ng kaniyang anak, nagbubunyi na ito. Iniisip na siguro ni Ricardo kung anong bagong sasakyan ang bibilhin niya o kung saang bansa siya magbabakasyon gamit ang pera ng pamilya. "Kaya ko kayo pinatawag," pagpapatuloy ni Don Antonio, habang nanginginig ang kaniyang kamay na itinuro ang mga papel. "Napagdesisyonan ko na, hindi ko na kayang hawakan ang korporasyon. Ang yaman ng pamilya, ang ating mga lupain, ang mahigit 100 milyong piso na nasa bangko. Kailangan na itong mailipat sa inyo, 100 milyong piso." Nakita ni Don Antonio ang kislap sa mga mata ng dalawa. Iyon ang kislap ng taong nakakita ng ginto. Nawala ang lahat ng kanilang pagkukunwari. Biglang tumayo ng tuwid si Ricardo at lumapit sa mesa. "Tama ang desisyon mo, Papa," sabi ni Ricardo. "Kami na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Pirma mo na lang ang kulang at kami na ang magpapatakbo ng negosyo." Kinuha ni Don Antonio ang isang panulat, isang mabigat na fountain pen na ginto. Tiningnan niya ang mga dokumento. Ito ay bunga ng ilang linggong pagtatrabaho niya kasama ang kaniyang mga pinagkakatiwalaang abogado. Sa ibabaw, ang nakasulat sa malalaking titik ay Transfer of Corporate Power and Assets. Mukhang legal, mukhang totoo. Ang bawat pahina ay puno ng mga teknikal na salita na sadyang ginawa upang makakalito. "Bago ko pirmahan ito," sabi ni Don Antonio, "kailangan nyo ring lumagda rito bilang pagtanggap sa responsibilidad. Kailangan nyo ring kilalanin ang lahat ng obligasyong nakapaloob dito." "Sige, Papa, kahit ano, lalagdaan namin," mabilis na sagot ni Cynthia. Hindi na siya makapaghintay. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ng ama pagkatapos nitong pumirma sa unang bahagi. Pumirma si Ricardo, mabilis, walang pag-aalinlangan. Pumirma si Cynthia, may kasama pang malaking kurba sa dulo ng kaniyang pangalan. Hindi nila binasa ang mga maliliit na letra sa ilalim ng mga talata. Hindi nila napansin ang mga katagang pangako ng katotohanan at pag-amin sa pagkakamali. Sa bawat pahinang kanilang nilagdaan, unti-unti nilang isinasara ang pinto ng kanilang sariling kulungan. Dahil ang mga dokumentong iyon, sa gabay ng kasanayan ni Don Antonio bilang isang master sa batas, ay hindi paglilipat ng yaman. Ito ay isang detalyadong pag-amin, nakasaad doon, sa paraang hindi halata, na tinatanggap ni na Ricardo at Cynthia ang pananagutan sa lahat ng nawalang pera sa kumpanya. Inamin nila sa pamamagitan ng kanilang lagda na sila ang nagmaniobra ng mga account sa bangko. Inamin nila na gumamit sila ng mga peking pirma para kumuha ng pondo. Bawat pirma nila ay katumbas ng isang ebidensya na hindi na nila mabubura pa. Nang matapos ang huling pahina, kinuha ni Don Antonio ang mga papel. Maingat niya itong tinipon. Ang panginginig ng kaniyang kamay ay biglang nawala. Ang kaniyang likod, na kanina ay nakakuba, ay biglang tuwid na tuwid. Tumingin siya sa kaniyang mga anak. Ang kaniyang mga mata, na kanina ay tila malabo, ay ngayon ay matalas pa sa kutsilyo. "Tapos na," sabi ni Don Antonio. Ang kaniyang boses ay hindi na mahina. Ito ay malakas, buo, at puno ng awtoridad. Nagkatinginan si Ricardo at Cynthia. Naguluhan sila sa biglang pagbabago ng kaniyang timpla. "Papa, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Ricardo habang nagsisimulang kabahan. Ngumiti si Don Antonio, pero ito ay isang ngiting walang halong saya. "Ang ibig kong sabihin,
ay nakuha ko na ang kailangan ko, ang lagda ninyo. Ang inyong pag-amin. Tumayo ang matanda mula sa kaniyang upuan. Inalis niya ang kumot sa kaniyang binti at naglakad patungo sa kaniyang safe. Sa loob ng maraming taon, sabi niya, habang nakatalikod, pinanood ko kayong maging sakim. Pinanood ko kung paano niyo nakalimutan ang turo ng inyong ina. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang inyong mga ginagawa? Akala niyo ba ay ganoon ako katanda para maging bulag? Humarap siya muli sa kanila, hawak ang mga dokumento. Ang pinirmahan niyo ay hindi paglilipat ng mana. Ito ay isang confession, isang pag-amin sa estafa at financial fraud. Ang bawat sentimo na kinuha niyo, bawat pagsisinungaling niyo, ay narito na sa mga papel na ito. Namutla si Cynthia. Napaupo si Ricardo sa sofa, parang nawalan ng lakas. Pero, Papa, pandaraya ito, sigaw ni Ricardo. Umiling si Don Antonio. Hindi, Ricardo. Ito ay tinatawag na katarungan. Ang tawag dito ay leksyon. Hindi nyo binasa ang pinirmahan nyo dahil ang tanging nakita nyo lang ay ang pera. Ang inyong kasakiman ang naging sarili ninyong bitag. Lumakad si Don Antonio papunta sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon sa kanila. Ngayon, sabi niya ng may diin, mayroon kayong dalawang pagpipilian. Ang sumuko ng maayos at ibalik ang lahat ng kinuha niyo sa pundasyon ng inyong ina. O hayaan ang aking mga abogado na dalhin ang mga papel na ito sa korte bukas na bukas din. Hindi makapagsalita ang dalawa. Ang silid na kanina ay puno ng ambisyon ay ngayon ay puno ng pagsisisi. Ngunit para kay Don Antonio, huli na ang lahat para sa mga simpleng paumanhin. Ang bitag ay ganap ng sumara. Lumabas siya ng silid. Iniwan ang dalawang anak na nakatulala sa kawalan. Sa kaniyang paglalakad sa pasilyo, naramdaman niya ang gaan ng kaniyang loob. Sa wakas, ang hustisya para sa kaniyang asawa at para sa dangal ng kanilang pamilya ay nagsisimula na. Ang perpektong bitag ay hindi gawa sa bakal o lubid. Ito ay gawa sa sariling hangarin ng mga taong walang pakundangan sa kapwa. At sa gabing iyon, natulog si Don Antonio ng mahimbing. Alam na ang kaniyang huling baraha ay nagtagumpay. Ang liwayway sa Manila Bay ay palaging nagbibigay ng pag-asa. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw, ang langit ay nagbabago ang kulay. Mula sa madilim na asul, naging kulay kahel, at pagkatapos ay naging ginto. Ang tubig sa dagat ay tila kumikinang, sumasabay sa mahinang ihip ng hangin. Napakatahimik, napakapayapa. Ngunit sa labas ng mansyon ni na Don Antonio, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mga sirena. Wala nang kawala sina Ricardo at Cynthia. Sa harap ng mga autoridad, wala silang nagawa kundi ang yumuko sa hiya. Ang mga dokumentong nilagdaan nila, ang mga ebidensyang maingat na tinipon ni Don Antonio ay sapat na upang wakasan ang kanilang kasakiman. Masakit para sa isang ama ang makitang inilalabas ang kaniyang sariling mga anak na may mga posas sa kamay. Masakit, napakasakit. Ngunit alam ni Don Antonio na ito ang tamang gawain. Ang katarungan ay walang pinipiling muka kahit na ito ay sarili mong dugo at laman. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid sa ospital, isang himala ang nangyari. Dahan-dahan. Napakabagal. Iminulat ni Doña Teresita ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang unang nakita ay ang mukha ng kaniyang asawa na si Antonio. Hawak-hawak na matanda ang kaniyang kamay. Hindi kailangan ng maraming salita. Sa isang tingin pa lamang, naintindihan na ni Teresita ang lahat. Nakita niya sa mga mata ni Antonio na tapos na ang gulo, na ang kanilang pamilya, bagaman sugatan, ay malinis na mula sa lason ng kasakiman. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng asawa. Isang ngiti ng kalayaan. Isang ngiti ng kapayapaan. Pagkalipas ng ilang buwan, naging usap-usapan sa buong Pilipinas ang isang malaking balita. Hindi ito tungkol sa iskandalo, kundi tungkol sa kabutihan. Si Don Antonio ay naglaan ng napakalaking halaga, 125 milyong piso. Iyan ang halagang ipinagkaloob niya upang itatag ang Eternal Love Foundation, 125 milyon. Ang perang ito ay hindi na para sa marangyang sasakyan o malalaking bahay. Gagamitin ito para sa mga batang walang matuluyan at sa mga matatandang iniwan na ng kanilang mga pamilya.
Nais ni Antonio na ang bawat sentimo ay maging simbolo ng pagmamahal nila ni Teresita. Ang yaman, madalas sabihin ni Don Antonio habang nakaupo sila ni Teresita sa balkonahe, ay hindi ang dami ng pera sa bangko. Titingnan siya ni Teresita at hihawakan ang kaniyang kamay. Tama ka, Antonio. Ang tunay na yaman ay ang kabutihang iniwan natin sa puso ng iba. Sa kanilang pagtanda, pinili nilang huwag magtanim ng galit sa halip na puot. Ang itinanim nila ay pag-unawa. Sa halip na paghihiganti, ang ipinamana nila ay pagkalinga. Ang kwento ni na Don Antonio at Doña Teresita ay hindi nagtapos sa kulungan o sa korte. Nagtapos ito sa mga ngiti ng mga batang nabigyan ng pag-asa. Nagtapos ito sa bawat hapagkainan na may pagkain dahil sa kanilang pundasyon. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa Manila Bay, alam nila na ang kanilang buhay ay naging makabuluhan. Ang ginto ay kumukupas, ang mga gusali ay naluluma, ngunit ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay mananatiling buhay magpakailanman. Isang magandang pamana, isang malinis na budhi, isang walang hanggang pag-ibig. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay magsilbi itong aral sa ating lahat na sa dulo ng ating biyahe, ang tanging madadala natin ay ang pag-ibig na ibinigay natin sa ating kapwa. Magpahinga na po tayo ng may payapang puso hanggang sa muli.